We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag male mayap agat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. 16 anyos na binatilyo sa Dagupan City patay matapos tamaan ng leptospirosis. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kasabay ng pagtaas ng confirmed cases, ang panawagan ng Department of Health sa publiko na mag-ingat sa banta ng leptospirosis. Patay ang 16 anyos na binatilyo sa Dagupan City matapos tamaan ng leptospirosis. Kwento ng magulang ni Janry Aguason, halos isang linggong lumusong sa bahang anak dahil lubog sa baha ang kanilang bahay sa Barangay Lukaw. May sugat daw sa paa ang anak. 5 araw bago bawian ng buhay ang anak, nakaranas ito ng pabalik-balik na lagnat at pananakit ng tiyan. Buong akala raw ng pamilya na simpleng trangkaso lang daw ang nararamdaman ni Janry. Akala ko yun lang, trangkaso lang. Pero nung sinasabi na niya masakit na yung tiyan niya, yung dibdib niya, tapos hindi na siya maayos kumain, tuwing kakain siya, sinusuka niya. Simula January 1, umabot na sa 4 ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis sa Dagupan City. 3 na rito ang namatay, kabilang si John Ray. Puspusan ng pamamahagi ng City Health Office ng gamot laban sa leptospirosis. Sa effort na ginawa nating pag-distribute ng doxycycline, malaking tulong yun. Naging available yung doxycycline sa community. Sa monitoring ng Center for Health Development Region 1, simula Enero hanggang Hulyo, 45 na ang naitalang kumpirmadong kaso ng leptospirosis sa rehiyon. Pinakamataas ang kasong naitala sa Pangasinan na sinundan ng Ilocos Norte at La Union. Ayon sa Health Authority, karaniwan tinatamaan ng leptospirosis ang mga lumulusong sa baha na may sugat o di kaya napasukan ng kontaminadong tubig sa mata, ilong, tenga at bibig. Kabilang sa mga sintomas ng leptospirosis ang biglaang lagnat na may kasamang panginginig, matinding sakit ng ulo at hirap sa pag-ihi. Chris, tuloy-tuloy pa rin yung panawagan ng Department of Health sa publiko na in case makaranas ng anumang sintomas ng leptospirosis ay agad na magpunta sa pinakamalapit na paggamutan para magpakonsulta para makaiwas doon sa possible na komplikasyon o di kaya ay pagkamatay. Ayon sa Department of Health, activated ang lahat ng fast lane ng leptospirosis sa lahat ng paggamutan sa Region 1. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 3 katao naman ang patay sa salpukan ng kotse at truck sa Rosales, Pangasinan. Tutukan sa report. Head-on collision ang nangyari sa isang kotse at truck sa Don Teofilo Season Bridge sa Barangay Carmen East, Rosales, Pangasinan. Base sa investigasyon ng Rosales Police, patungong norte ang truck habang patimog naman ang kotse. Ayon pa sa pulisya, umagaw ng linya ang kotse. Mabilis din daw ang patakbo ng driver nito. Truck, makikita natin na yung gulong ng truck ay sinampanan niya doon sa ramp ng daanan ng mga tao para lang sana iwasan yung pasalubong na sasakyan. Nasawi ang 3 sakay ng kotse habang kritikal ang isa pa na nasa pagamutan. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Walang nakitang skid mark yung mga investigator natin. So sa makatwid, maaari natin sabihin na hindi siya nakapag-apply ng brakes nung nagkaroon ng collision. Ligtas ang driver at pahinante ng truck. Muling nagpaalala otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho para makaiwas sa aksidente. Yun, pinaka-last po doon sa blue buckets, tandaan lang po natin. Kahit na makomply po natin lahat yung nakalagay doon sa blue buckets, kung wala sa atin yung letter S na sinasabi yung preparation, yung S, yung self. Importante po yun na bago tayo po magmaneho, dapat nakahanda po ang ating sarili at isipan. Kasama si Jing Dakanay, John Punsoy, 1 North Central Luzon.
Kakulangan ng classroom ang sasalubong sa mga estudyante ng David National High School sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Abala si Teacher Math sa pagpipintura sa silid-aralan sa David National High School sa Mangaldan, Pangasinan. Katuwang nila sa Brigada Eskwela ang ilang volunteers. Kung titignan natin, marami pa rin kailangang i-prepare. So hopefully matapos namin bago mag-start yung klase talaga. Para ready pagpasok ng mga estudyante. Pero problema ng paaralan ang kakulangan ng classroom para sa mahigit 600 na estudyante na magbabalik eskwela sa August 29. Kapos tayo sa mga classroom dito sa atin kasi lalo na siyempre yearly nadadagdagan yung mayroong increase of population. So siyempre yung projection natin hindi pa naman dumadating yung mga ibang promises na mga construction of yung buildings. Umaapila rin ang ilang paaralan sa Department of Education Region 1 na madagdagan ng pondo ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Ang ilang paaralan naglunsad ng ilang aktibidad para makalikom ng karagdagang pondo para sa Brigada Eskwela tulad ng fun run. Medyo kulang pa po talaga. So kung magkakaroon man ng karagdagang MOOE, madagdagan natin ang ating mga security guards. Ayon naman sa DepEd Region 1, isasangguni nila sa Central Office ang mga hinaing ng ilang pamunuan ng paaralan. Paghahandaan natin kung ano yung mga pangangailangan para sa ating mga estudyante para sa pagsisimula po ng school year po. Kasama si Henry Duminsil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Dalawang van na may kargang 45 pirasong baboy hindi pinapasok sa Ilocos Sur dahil walang maipakitang dokumento ang mga driver nito. Ang detalye sa report. Hinarang ang dalawang van na ito sa Animal Quarantine Checkpoint sa Barangay Poblacion East, Nagbukal, Ilocos Sur. Lulan ng dalawang sasakyan ang nasa 45 baboy na tinangka umanong ipuslit. Mula raw sa Tayom Abra ang mga baboy at dadalhin sana sa Ilocos Norte. Wala umanong maipakitang dokumento ang mga driver ng van. Based on the provincial ordinance, meron silang violation na 4. May mga penalties yan, may mga cash penalties yan, and then i-impound yung sasakyan nila. Yung driver, parang inarkila lang daw. Saka wala naman silang masabing sir. Inaamin naman nila talaga na legal yung pag-entry nila. So, siyempre, nagde-deny sila. Sabi nila na first time lang daw nila na gawin ito. 36 ang mga biik at 9 naman ang fattening pigs. Ayon sa quarantine officer, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe ng mga baboy na walang kaukulang dokumento. Itong mga nahuli naman ngayon, before we even touch them, kukuha na natin ang blood samples at itetest natin. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Provincial Veterinary Office ang mga baboy. Kasama si Norman Raca, Breves Bulsaw, One North Central Luzon. SSS may alok na calamity loan sa mga miyembrong naapektuhan ng Bagyong Egay at Habagat. Sundan sa report. Nagsimula ng tumanggap ng aplikasyon sa Calamity Loan ang Social Security System para sa mga miyembro na naapektuhan ng Bagyong Egay at Habagat. Kabilang dyan ang mga residente sa mga lugar na nagdeklara ng State of Calamity gaya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Bataan, Pampanga, Abra, Mountain Province at Cavite, pati na ang ilang lugar sa La Union, Pangasinan, Bulacan, Tarlac at Occidental Mindoro. Maaring makuha ang Calamity Loan Assistance Program mula August 15 hanggang November 14. Mismong ang mga kawani ng Pag-ibig Fund na ang nagtungo sa mga bayan na nagdeklara ng state of calamity para hikayatin ng mga residente na mag-apply ng Calamity Loan para iwas na rin sa mahabang pila sa mismong tanggapan nila sa Dagupan City. Sinamantala ito ni Mang June, gagamitin niya ang makukuha sa Calamity Loan sa gastusin ng kanyang asawa na naka-confine ngayon sa ospital. Gagamitin gagamitin ko sa para sa pamilya. Tapos malapit na rin yung mga ng mga bata. Yung mga tawag dito, mga gamit. Ayon sa Pag-ibig Fund, hanggang 80% ng kabuang kontribusyon ang maaring makuha sa Calamity Loan. Maaari itong bayaran sa loob ng 2 hanggang 3 taon sa interest rate na 5.95% per annum. Kailangan lang naman po na member ka po ng Pag-ibig,
24 months po na contribution. May valid ID ka lang po. Then pwede na po nating ma-process po ngayon yung inyong application pa for the calamity loan. Ayon sa Pag-ibig Fund Dagupan Branch, nasa 400 million pesos ang inilaang pondo para sa calamity loan. Kasama si Henry Domisil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Industriya ng puto sa Kalasyaw, Pangasinan apektado sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Ang detalye sa ulat ni Claire Lacanilaw. Apektado na ang kita ng ilang negosyante ng puto sa Kalasyaw, Pangasinan. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas na pangunahing sangkap ng puto. Binabawasan na rin ng mga puto vendor ang kanilang produksyon. Kahit na yung mga hindi negosyante ng puto, ma'am, naghihirap na nga po dahil sa taas ng presyo ng bigas. Kaya ewan kung bakit ganito. Sana bumaba. Siyempre po ma'am, mahal na yung bilihin, tumaas yung bigas, asukal. Pag may bumibili, tinatawadan pa rin po. Kaya minsan, nalulugihan po. Ayon sa Kalasyaw Puto Producers and Vendors Association, posible umanong magtaas din ang presyo ng puto. Pero nakadepende ito sa magiging desisyon ng lahat ng miyembro ng asosasyon. Sa ngayon, nasa 120 hanggang 130 pesos ang kada kilo ng puto sa bayan. Iniisip din namin ang kapakanan ng mga maliliit na kasamahan namin. 400 na po yata yung mahigit, yung tinaas ang bigas sa bawat kaban. Kaya hindi pa po kami nakakapag-meeting. Kasama si Ron Alister Tañedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mga guro ng West Central 1 Elementary School sa Dagupan City nagpapatuyo ng mga libro at modules na nalubog sa baha. Sundan sa report. Abalang ilang guro sa West Central 1 Elementary School sa Dagupan City sa pagpapatuyo ng mga libro at modules na nalubog sa baha na naranasan ng kasagsagan ng bagyong Egay. Kahit papaano po, ma'am, meron pa rin po kaming books na natira pa naman dyan. Kung meron mang nabasa, yan lang po naman. Aabot sa 30 hanggang 40% ng mga libro ng paaralan at modules ang nalubog sa baha. Pero wala namang nakikitang problema ang paaralan sa mga gagamiting instructional materials sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa August 29. Pwede naman kasi mag-reproduce ng modules ang mga guro. Bahain at lalo na pag tumaas ang high tide, biglang tumaas, affected talaga yung mga low-lying na mga classroom natin. So actually, nabaha yung kanilang mga instructional materials plus even the modules. Maging ang mga libro na ito sa East Central Integrated School na lubog din sa baha. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang paaralan sa Dagupan City. Giit ng Dagupan City Schools Division Office, hindi ito makakaapekto sa darating na pasukan. Well, oo, hindi natin naiwasan yon dahil we did not expect yung ganung kataas ang tubig and so quickly. Yung iba na tumba. Diba? So, they fell off kung saan nila nilagay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ilang paaralan sa Ilocos Norte nangangambang maranasan ang kakulangan sa classroom at upuan sa darating na pasukan. May live report si Gab Daluna. Gab? Chris, sa nalalapit na pasukan ay kalimitang problema ng ilang paaralan ang kakulangan ng silid-aralan. Abala sa paghahanda ang mga paaralan sa Ilocos Norte para sa nalalapit na pasukan sa August 29. Sa datos ng Ilocos Norte Schools Division Office, mahigit 92,000 ang target nilang enrollees ngayong school year 2023 to 2024. Mahigit isang linggo bago ang pasukan, problema sa ilang paaralan ang kakulangan ng classrooms at upuan para sa mga learner. Gaya ng Shamrock Elementary School sa Lawag City na inaasahang dadami pa ang enrollees ngayong taon. Enrollment is still going on at ang daming transferees
na lumilipat talaga. Sa mga nagdaang pasukan, pinakamaraming enrollees daw ang grade 5 na dati ay 35 estudyante ang minimum capacity ng isang classroom, ngunit pumalo na sa 45 ang learners. Kailangan sundin talaga natin ang reglamento ng Division of Lawag City na kung saan sa inyong community may eskwelahan doon na doon kayo pwedeng mag-enroll. Huwag dito sa Shamrock kasi siksikan na talaga ang mga bata. Sa Kawakan Elementary School sa parehong lungsod, sakto lang daw ang bilang ng pupils sa mga classroom. Sakto lang naman yung number of enrollees namin sa mga rooms namin dito sa Kawakan. Samantala, inumpisan ng itayo ang mahigit 2 million pesos project na Eco Classroom sa Kaparispisan Elementary School sa Pagudpud, Ilocos Norte, na gagamitin ng grade 5 at grade 6 pupils. Katuwang ng DepEd ang isang kumpanya ng renewable energy sa bayan. Bricks na gawa sa recyclable plastic ang gagamitin sa pagpapatayo ng classroom at lalagyan din ito ng solar panel roofing. We are very thankful on behalf of the Department of Education. We are always thankful at naitaon pa po ito sa Brigada Eskwela. Chris, sa nalalapit na pasukan nga ay bagaman kulang ang chair capacity dito sa Shamrock Elementary School ay hindi naman daw ito magiging problema sa nalalapit na pasukan. Sa katunayan nga, Chris, ay kani-kanina lang ay nagdagdag na sila ng mga upuan. Chris. Maraming salamat, Gab de Luna. Mga tanim na carrots sa isang plantasyon sa Tinok, Ifugao nasira dahil sa inispray na kemikal. Narito ang report. Nasira ang pananim na carrots sa isang plantasyon sa Barangay Tokokan, Tinok, Ifugao. Kwento ng may-ari, nag-spray ng kemikal sa kanyang pananim para lumago. Pero nalantang mga dahon ng pananim. Winter, nga nagkargar-gargi, makatawanan natin. Nakasasta at talang mo nga napasamak daw ito. Nakatakda sanang mag-harvest ang may-ari sa susunod na buwan. Nasa 100,000 pesos daw ang puhunan ni Apilis sa kanyang farm. Base sa report ng may-ari ng taniman, nasira ang mga tanim na carrots mula sa kanyang 2.5 hectares na plantasyon. Pero sa investigasyon ng Tinok Municipal Agriculture Office, wala pang 1 hektarya ang taniman ng carrots na nasira. Lihitimo rin daw ang mga ginamit na kemikal. Siguro may plano yung farm worker na mag-i-spray ng fungicide at saka foliar fertilizer. Nilagyan niya ng tubig yung drum. Siguro pang mag-prepare for tomorrow. Walang pagkakamali unless pag may naihalong ibang fungicide o chemical. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Nai-report na rin daw ito sa Department of Agriculture, Cordillera. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mga obrang gawa sa kape tampok sa isang exhibit sa Vigan City. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Iisang kulay pero bakas ang husay ng artist. Sa likod ng obrang ito, natampok sa bagong art exhibit sa Provincial Farmers Livelihood Development Center ng Ilocos Sur. Ang pintor ay si Georgette de Peralta, Ilocano mula sa bayan ng Santa. Hindi watercolor kundi kape ang ginamit ni Georgette sa kanyang paintings. Noon pong kasagsagan po ng COVID, wala po akong material. Siyempre hindi po makalabas. Trinay ko po yung kape as a medium. Challenging raw ang paggamit ng kape dahil malagkit at mahirap matuyo kapag makapal ang kulay. Mga anak at pamangkin daw ni Georgette ang kanyang inspirasyon at model sa ginawang paintings. Nagpamanghari ng mga masterpiece ni Geminic Real mula sa Santa Catalina. Mapapatitig ka sa kanyang painting dahil hindi lang nakulayan, kundi inukitan pa. In-study ko yung estilo. Kasi sabi ko parang mababaw masyado yung nagawa ko. 60 layers o patong ng kulay ang painting ni Geminic na kanyang tinapos ng higit 1 buwan. Magandang avenue raw ang ginawang art exhibit upang maipakita ang potensyal ng mga katulad nilang Ilocano artist. Sobrang thankful kasi nabigyan ako ng opportunity. Isa ako sa napili kasi hindi ko talaga lubos akalain na makakasali ako sa ganito, sa exhibit. Noon, parang takot silang maglabas ng mga gawa nila. Din ngayon, hinahihikayat na sila eh. Lumalabas yung mga talagang tunay na talento ng mga Ilocano artists.
Kada buwan, ibang artist ang bibigyan ng oportunidad na may exhibit ang kanilang obra. Bukas ito sa publiko at maaari ring bilhin ang kanilang obra. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magkasintahan sa Santa Maria, Pangasinan na nasawi sa aksidente ikinasal sa araw ng kanilang libing. Tunghayan sa exclusive report ni Russell Simorio. Bumuhos ang luha sa araw ng libing ng magkasintahan na sina Bernard De Mesa Jr., 22 anyos, at Micaela Parel, 20 anyos. Parehong nasawi ang magkasintahan matapos umanong sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kalsada ng Barangay Pilar, Santa Maria, Pangasinan noong July 30. Mismong kaarawan ni Bernard, madamdami ng seremonya ng libing. Nasaksihan ng matamis na pagmamahala ni Bernard at Micaela na dinala nila hanggang kamatayan. Ikinasal kasi ang dalawa sa araw ng kanilang libing. Kayo po yung saksi na sila po ay mag-asawa na ngayon. Mag-aapat na taon nang magkasintahan si Bernard at Micaela bago mangyari ang aksidente. Noon pa man, ramdam na raw ng kaanak nila ang nag-uumapaw nilang pagmamahalan, kaya hindi nagdalawang isip ang pamilya ng dalawa na tuparin ang pangarap na maikasal kahit sa huling hantungan. Talaga kasing yung dalawa is hindi na naghihiwalay since nagkasama sila, lahat travel buddy sila, Singapore, Bolinao, lahat. Pero ayon sa isang pari, hindi kinikilala ng simbahan ang kasal ng patay. Ang kasal hindi para sa patay, kundi para sa mga buhay. Yung kasal kasi need ng content ng bawat isa. Kasi tatanungin sila, di ba? At least man lang is ino-honor dun sa langit, di ba? Yun po. Dahil alam po namin na sila talaga yung destiny, alam namin na sila yung forever, alam namin na sila, ito talaga din yung gusto nila. Samantala, iginiit ng Santa Maria Police na self-accident ang nangyari sa namayapang magkasintahan sa kabila ng agam-agam ng ilang kaanak na posibleng may foul play sa insidente. Self-accident to, sir. Ang isang naging cause kasi nito, medyo madulas yung kalsada. At that time, yan ito yung igay na bagyo. Russell Simorio, One North Central Luzon. Arestado na ang akusado sa tangkang pagpatay kay Attorney Jerome Tubig, Provincial Legal Officer ng Pampanga noong April 17, 2023. Sa pahayag ni Pampanga Governor Dennis Pineda, hawak na ng mga operatiba ng Bataan Police Provincial Office ang suspect na hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Group at isang drug personality sa Dinalupihan, Bataan. Nahuli ang akusado noong August 10 sa barangay Mount View, Mariveles sa bisa ng isang arrest warrant. Napag-alaman na akusado rin siya sa pagpatay sa isang Pakistani businessman noong May 2023. Inaalam ng otoridad ang posibleng koneksyon ng akusado sa iba pang krimen. Wala pang pahayag ang akusado. Pumunta po sa akin ng Bataan Police para sabihin na hawak na po nila yung tao at although ang warrant na ginamit po nila yung warrant natin and still they have other case din po dun sa suspect na nangyari naman po sa Bataan. Mga kapuso, mainit at maalinsangang panahon ulit ang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Pero may ilang lugar pa rin ang posibleng ulanin dahil sa habagat na umiiral sa malaking bahagi ng bansa at localized thunderstorms na madalas maranasan sa hapon o gabi. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Posibleng malalakas ang ulan sa Nueva Ecija, Isabela, Quirino at Kalinga, kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Inaasahan din ang pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa kabilang ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
Puspusan ang pagkakabit ng mga bagong CCTV sa Barangay 4, Dagupan City matapos masira ang ilang units dahil sa nagdaang bagyo. Sundan sa report. Puspusan ngayon ang pagkakabit ng mga bagong CCTV camera unit sa Barangay 4, Dagupan City matapos masira ang ilang kamera dahil sa nagdaang bagyo. Tinamaan ang mga kable ng CCTV matapos ding mapinsala ang mga kable ng kuryente dahil sa nagdaang bagyong Egay. Ilang araw na hindi nagamit ang mga CCTV na malaking tulong daw bilang crime deterrent at crime solution. Kamakailan, may isang muntik nang mabiktima ng magnanakaw matapos iparada ang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Buti na lang daw at may CCTV kaya mabilis na tukoy ng mga pulis ang sospek. Nabawasan din ang nakawan sa lugar. Nasa 1.2 million ang enrollees ng DepEd 1 nung nakarang school year. Asahan daw na mapapantayan o mahihigitan pa ang bilang ngayong school year 2023 to 2024. Nagsasagawa ang DepEd ng child mapping o pagtukoy sa mga learner na huminto sa pag-aaral at hihimuki na magbalik eskwela. Face-to-face ang ipatutupad sa pagbubukas ng klase. Pero kung magkukulang ang mga classroom at iba pang pasilidad dahil sa mga naranasang kalamidad at paglobo ng enrollees, muling magpapatupad ng shifting at distance learning ang DepEd. Nakakabilib ang lakas ng isang daang taong gulang na lola sa Burgos, Ilocos Norte. Marami pa siyang kayang gawin at tumutulong sa gawaing bahay, gaya ng pagwawalis, paglilinis sa mga halaman, paglalaban ng damit at naguhugas pa ng pinggan. At alam nyo ba na kayang-kaya pang ipasok ni Lola ang sinulid sa karayom? Siya si Lola Maria Pante, pero pinag-iingat daw siya ng kanyang mga kaanak para hindi mapagod. Mahilig daw kumain ng gulay at isda si Lola Maria. Si Lola Maria ay pinanganak noong May 5, 1923. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Proseso sa paggawa ng pinakbet cookies, ibabahagi ng ilang kabataan sa Kalasyaw, Pangasinan. Tunghayan sa report. Isa sa mga nakakatakam at paboritong ulam ng mga Pinoy ang pinakbet. Pero alam nyo ba, maaari din palang gawing cookies ang pinakbet? Ito ang ibabahagi sa atin ng ilang kabataan sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang masustansyang pinakbet, maaari pang gawing panghimagas o pambaon ng mga chikiting sa darating na pasukan. Naisipan po namin gumawa ng pinakbet cookies sapagkat maraming sustansya ang makukuha dito, gaya na lamang ng vitamin A and vitamin C. Gamit po ang inovatibong pamamaraan, gumawa po kami ng isang masustansyang merienda at pwedeng kunin ng mga bata ngayong pasukan. Ihanda mga sangkap tulad ng kalabasa, talong, ampalaya, sitaw. Para naman sa paggawa ng dough para sa cookie, ihanda mga sangkap tulad ng butter, brown sugar, itlog, vanilla syrup, all-purpose flour, baking soda, baking powder at asin. Isa-isang hiwain ang mga gulay. Sa kaisalansan sa dehydrator, maaari rin namang patuyuin sa araw o iprito. Tunawin ng pulang asukal sa butter at lagyan ng itlog at vanilla syrup. Sa isa pang container, paghaluin ng all-purpose flour, baking soda, baking powder at asin. I-blender ang pinatuyong gulay sa kapaghuluin ang mga ingredients hanggang sa maging dough. Gumawa ng maliliit na bilog, saka i-bake sa oven ng 10 hanggang 12 minuto. At ready na ang pinakbet cookies. Kaya inihikayat po natin ang ating mga kapuso na subukan ang pinakbet cookies. Ang dating pangulam lang, ngayon ay pwede nang kainin bilang isang merienda. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ika-4 na GMA Masterclass The Icons Series matagumpay na isinagawa sa Cagayan de Oro City. Tunghayan sa report. Matagumpay na isinagawa ang ika-4 na GMA Masterclass The Icon Series ngayong taon na ginanap sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro City. Dinaluhan ito ng mga estudyante mula sa iba't ibang kurso ng paaralan. Tampok sa Masterclass ang mga dekalibreng icons sa entertainment industry na sina Lilibet Razonable, ang Senior Vice President ng GMA Entertainment Group, at GMA Drama Content Creator, Developer at Writer Suzette Doctolero. Ayon kay Oliver Victor Amoroso, ang Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, ginanap ang GMA Masterclass The Icon Series bilang inspirasyon sa kabataan na pwedeng makamit ang tagumpay anuman ang estado mo sa buhay. So kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Kailangan kung nag-nursing ka, gusto mo siya. O magdudoktor ka or whatever, di ba? Importante yan eh. Gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. Hindi pwedeng hindi kayo manotice
kung ginagawa niya yung trabaho. Hindi lang ginagawa yung trabaho, my boss would always say that, if you're just doing your job, then okay, you're meeting my expectation. But if you add to it, then I will notice you, then I will praise you, I'll pat your back. Nabigyan din ang mga estudyante ng University of Science and Technology of Southern Philippines ng pagkakataon na makapagtanong kay Dr. Lero at Razonable. I really like it na really tells us na to just really persevere. Nagbigay naman ng song performance ang GMA OST Princess at miyembro ng AOS Queendom na si Hannah Priscillas. Pinasalamatan ni GMA Regional TV Cagayan de Oro Senior Station Manager Army Sobremesana ang mga partner tulad ng USTP sa matagumpay na pagdadaos ng GMA Masterclass The Icon Series. Nagsilbing host ng aktibidad sina GMA Regional TV Senior Desk Manager at One Mindanao Anchor Sara Hilomen Velasco at GMA Sportscaster, Sparkle Artist at Game Changer segment host ng 24 Oras, Martin Javier. Cyril Chavez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.